na mag-change ng gear, magpalit-palit ng gear. Automatic siyang nag-shift. So may mga letters lang yan na makikita tayo sa isang automatic car, no? Which is park mode, reverse. Good day mga kaibigan, at this video ituturo ko po sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng automatic sa isang manual transmission. Actually, isa ito sa tinatanong ng mga followers natin, no, ng mga viewers natin sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Yan, isa sa mga concern nila. Malaki po ang difference ng automatic sa manual, lalong-lalo na when it comes sa mga paahon at sa mga palusong. Although ang automatic ay madali lang siyang i-operate, no? Sa manual, medyo challenging i-operate ang isang manual transmission. Ang manual transmission, it has 3 pedals, no? May tinatawag tayong clutch pedal, yung nasa leftmost. May tinatawag naman tayong brake pedal, yung nasa center. Then nasa rightmost yung ating accelerator, or yung tinatawag natin na gas pedal. And then sa ating gear, may mga gear tayo na kung saan si driver talaga ang mag-i-initiate sa pagpapalit-palit ng gear. When it comes sa automatic mga kaibigan, ang automatic ay mayroong 2 pedals lang. May tinatawag tayong brake pedal at accelerator pedal or gas pedal. So 2 pedal lang, walang clutch. And then sa transmission, mayroon din siyang mga gear, but ang operation niyan is automatic, no? Hindi na si driver mag-i-initiate na mag-change ng gear, magpalit-palit ng gear. Automatic siyang nag-shift. So may mga letters lang yan na makikita tayo sa isang automatic car, no? Which is park mode, reverse, neutral, then drive. So sometimes may letter S, which is sport mode, then B, which is ginagamit ang B sa mga engine braking. Yan, mga uphill, downhill. Kung ano po tayo sa mga paahon, no, or mga palusong, kung manual transmission ang gamit natin. So I suggest na kung mahaba ang lusong or mahaba yung ahon, medyo malayo yung lalakbayin nyo, so mas maganda ho na first gear talaga yung gagamitin, lalong-lalo na kung loaded nga. Kasi napaka-risky kung nandun kayo sa kalagitnaan ng ahon, saka po kayo mag-change ng gear, no? Kasi kung naramdaman yung nabitin, saka nyo ilalagay sa first gear habang umaahon, medyo challenging po yun, lalong-lalo na kung bago lang tayong driver, nag-aaral. Kaya the best dyan is bago ka umahon or bago ka lumusong, ilagay mo na sa first gear kung manual transmission. Then pag automatic transmission, ganun din ang principle niyan mga kaibigan, ano? So dahil may low gear naman ang automatic, which is yung P mode, or sometimes may L1, L2, L3. So basta doon kayo sa pinakang low gear, sa pinakamababang gear, kasi the more na mababa yung gear, most powerful po yan na gear, no? Mabagal ang takbo, pero aahon yan kahit gaano pa siya katarik. Mabagal pero more powerful. Aahon at aahon. So bago kayo umahon or bago kayo lumusong, para sure po kayo na hindi kayo mabibitin, so ilagay nyo na sa low gear or sa B mode kung automatic transmission po ang inyong dinadrive. Although kung nakalagay sa drive mode, then naramdaman yung nabitin kayo sa ahon dahil sobrang tarik nga ng paahon, so pwede naman ilagay sa low gear, no? Kaya lang, so nandun po kayo sa napaka-risky, no? Napaka-risking situation, which is pwede naman na bago nyo sana ilagay, no, sa low gear, kayo po ay magsisimula dun sa pinaka mababa na part ng kalsada bago kayo umahon, para sure po kayong makakaahon. At kagaya na sinabi ko mga kaibigan, kaya po tayo may tinatawag na low gear, no? Or yung sa ibang mga automatic transmission ay B mode, L1, L2, or may manual mode man yan. So yan po ay pinakang powerful na gear. Malakas po yung gear, no? Kahit anong tarik, talagang aahon po siya. So yun lang mga kaibigan, sana ho nakatulong po sa inyo ang video na to, especially po dun sa mga new drivers at mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral. That's it. Bye-bye.